So, isa sa pinakamahirap na isipin, guys, kung ano ba yung lulutuin natin sa araw-araw. So, Biyernes nga pala ngayon. So, naisip ko, karaniwan na ginagawa natin na ulam, di ba, pagka ano, alam ko na, di ba, kung ano yung hula nyo, magkakapareho tayo ng iniisip. Ito ay ang munggo. So, nakita nyo sa video yung mga ingredients ng ating ginisang munggo. So, ayan na nga, nagtakal ako ng 1.5 mug ng munggo. Siyempre, kailangan nating hugasan yan. So, hinuhugasan ko ang munggo 3 beses. So, habang inuhugasan ko yan, ay pinipiga ko para nang sa gayon ay talaga namang matanggal yung dumi ng munggo. So, hanggang sa luminaw na yung kulay ng ating tubig. And then, naalala ko nga pala, isa ito sa mga specialty ko nung ako ay bata pa. So, maliit pa lang ako, natuto na akong magluto dahil ang ginagawa ko, pinapanood ko lang ang tatay ko kung paano ba magluto. So, ayan na, naman ako sa kanya yung pagiging magaling magluto. Wow, ang galing naman. Pinuri ang sarili para doon. So, ayan na nga, nilagay natin, pinakuluan natin yung munggo. Diba? So, kumulo na nga siya. So, kailangan na nating maggisa. Nilagyan ko ng mantika. And of course, sa pag-ano ng ating baboy, so bago ko muna igisa yung mga iba pang sangkap, inuna ko muna yung baboy, hinayaan ko itong maging tostado at magmantika. So, syempre, ilalagay na natin yung sibuyas, and then kamatis, and then bawang. So, ayan, habang kailangan nating lutuing mabuti yung kamatis, diba mga ka-abengers? Kaya ayan na, naririnig nyo yung talagang ano ng mantika, talaga naman pagkaganyan yung naririnig mo, diba na parang ang pakiramdam mo, ay, ang sarap-sarap naman ng niluluto niya. At sinasabi nga nila, pagka yung bawang ay ginisa mo at ito ay umamoy, ibig sabihin ikaw ay napakagaling magluto. Ay, nako, pinuri ko na naman ang sarili ko. Talaga naman po. Siyempre, gano'n lang talaga ang buhay. Ay, nako, naalala ko nga pala, by gulay. So, meron na nga pala akong arthritis. So, bakit ba naisipan ko tong munggo na to? Di bali, konti na lang ang kakainin ko. Na, no? So, ayan na nga, nilagyan ko ng ginisang alamang, di ba? And then, tsaka natin uli haluin. And then, of course, syempre, kailangan natin na may konting sipa ng anghang. So, nag-ano lang ako ng 1 pirasong labuyo. Ginupit-gupit ko. 'Di ba? And then of course, ito na, etong kung mapapansin niyo guys, ang aking sangkap lang sa aking munggo ay ang ampalaya kasi yung dahon wala, hindi ako nakapamalengke. So okay na siguro 'yan. At least meron tayong gulay, 'di ba, na ampalaya. And then ayan na nga, ilipat na natin yung munggo. And then tsaka natin siya ilalagay yung mga ginisa natin ng mga sangkap sa munggo. Ayan na, makikita nyo habang ito ay nilalagyan ko unti-unti na nagbabago yung kulay ng sabaw dahil dyan sa kamatis, diba, medyo mamula-mula yung ating munggo. So, ayan na, napakasarap ng tignan ng ating munggo mga kaibigan, diba? So, ayan, nantayin lang natin kumulo and then tingnan nyo, lalagyan ko uli yan ng sili. Yung siling haba or yung siling green, di ba? Ay, hindi pala, mali pala ako. So, diyan ko palang lalagyan ng sili ang ating munggo. And then pagkatapos nga niyan, di ba? Kailangan nating lagyan pa yung ating sangkap na anong tawag dito, yung ating nakalimutan ko na. Yung chicharong baboy, di ba? So, isa yan. So, hindi ko nga pala dinurog-durog yung chicharong baboy. Hinayaan ko lang siya na ganyan lang. So, pero mas depende sa inyo kung paano gagawin nyo sa chicharong baboy. Pero, yung iba ginagawa nila, dinudurog nila yung chicharon para mas lalong lumasa yung ating munggo. So, ayan, habang inaantay natin kumulo yung chicharon, syempre isipin natin, ano ba, parang naparami kasi yung luto ko. So, ang isipin na lang natin, di ba mga kaibigan, ay ano pa ba yung kapartner ng munggo? So, kailangan lagi tayong may perito o kaya ay wag na lang tayo masyadong mag-ano sa kanin, lalo na't medyo nagkakaedad tayo, di ba? So, yung ating tiyan ay malaki na, di ba? Pagka masyado kang matakaw sa carbs, lalo na't nagkakaedad ka, ang unang lumalaki ang iyong tiyan. So, ayan, natitikman na natin yung munggo natin. Ay, talaga naman po, napakasarap.